praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Hallelujah. Let us put our praises into a song and let us worship our God. Let us declare His goodness, His faithfulness, all the wonders that He can do sa buhay natin. So let us worship with all our heart. Oh, we praise you, Lord. Sing praise. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. We'll say, no other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name, no other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. I will praise the name. Oh Jesus, we praise your name. We exalt you, oh God. Sing it out. Let's sing praise. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. Sing it out. No other name, no other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name, no other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. I will praise the name. Oh, let's clap our hands for the Lord. Oh Jesus, we praise you. Every nation, every tribe, every family, we will worship your name. We'll sing every nation, all creation, we proclaim your name. Yes, Lord, we proclaim you, Jesus. Every nation, all creation, we proclaim your name. Oh God, every nation, we sing it out. Every nation, all creation, we proclaim your name. Sing it out loud. Every nation, all creation, we proclaim your name. We sing Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. No sweetest name, no other name like you, Jesus, Jesus. We sing Jesus, Jesus, Jesus. No sweeter name, oh, no other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name, no other name that can heal us, no other name that can
burdens He would bear. I know it's always there. Jesus says, through Him I'm walking in the light. His love will always be my guide. He's always on my side. Jesus is, He is the truth, and He's the light, and the only way. Oh, oh, oh. He is the truth, and He's the light, and the only way. Oh, 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 Jesus. Yes, you are, yes, you are. He is Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Prince of Peace, King of Kings, Lord of Lords, everything. Mighty God, Son of Man, Holy One, the great I am. Oh, Jesus, yes you are. You are great, you are great. Power, yes you are. We sing He is the truth, the light, the way. He is the truth, the light, the way.
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kaluwalhatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunggulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Hinibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sunggulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunggulang biyaya mo. Salamat sa sunggulang biyaya mo. Pasalamatan natin ang Panginoon sa sunggulang biyaya niya, O Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mo, Jesus. Maghari ka, Panginoon. Pupurihin kita, pasasalamatan. Oh, mahal kita, Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh, di ka nagkulang, di ka nagbabago. Jesus. Tunay, Panginoon, na sukdulan ang biyaya niyo po sa amin. Sukdulan ang pagmamahal niyo po sa amin. Salamat po sa katapatan ninyo sa buhay namin, Panginoon. Patuloy ka namin itataas. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Makakaupo po ang bawat isa. At para sa ating tithes and offering, basahin ko po ang Mateo chapter 19 verses 16 to 26, ang salita ng Diyos version. Sabi po dito, may isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama
at ina at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, kung ganoon po, sino lang ang maliligtas? Titignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Sa nabasa po natin, merong dalawang character. That's Jesus at yung mayaman na lalaki. So, sa palagay nyo, bakit kaya sinabi ng Panginoon na umuwi ka, sell all your possessions, ibigay sa mahirap? Kasi kung sa akin yon, kung ako magtatanong kay Lord, hindi niya yun sasabihin sa akin. Kasi wala po ang possession. Kasi diba? Pero nakikita kasi ng Panginoon kung ano yung nasa mga puso natin. Kung ano yung tinitreasure natin sa heart natin. And the Lord wants, sabi nga namin kahapon sa youth service, the Lord wants the number one spot sa buhay mo. At kung merong ibang number one sa buhay mo, syempre gusto niya, tanggalin mo yon at siya yung number one. Ang pagpapahalaga sa isang bagay ng higit sa Panginoon ay idolatry. Yun yung nagiging Diyos-Diyosan natin. Kung mas pinapahalagahan natin at sinusunod ang isang bagay, ang isang tao, ng higit sa Panginoon, yun yung idolatry natin. Yun yung Diyos-Diyosan natin. So sa isang mayaman na lalaking ito, ang idolatry niya, okay, ang mas pinapahalagahan niya is yung mga possession niya. Yun yung kanyang Diyos-Diyosan. Kasi mas pinili niya na mahalin yon. Hindi niya give up. Kasi nga nalungkot siya nung nakita niya, di ba? Mas pinili niya ang kanyang kayamanan kaysa sa pagsunod sa Panginoon. So, yun yung number one sa puso niya. Mas pinili niya yung kayamanan niya kaysa sa buhay na walang hanggan, nakapiling ang Panginoon. Dapat, number one na priority natin ay ang Panginoon. Dapat siya yung number one sa puso natin. At dapat siya yung pumupuno sa puso natin. Hindi yung possession natin, hindi yung pamilya natin, hindi yung pangarap natin, kundi ang Panginoong Jesus. Siya yung priority natin sa pagsunod sa mga utos, sa pagbibigay natin, sa finances natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dapat siya yung una. Hindi pinipili ang mga utos na sinusunod. Di ba po pag mahal natin, sabi nga, mas madaling sumunod kasi meron tayong pagmamahal. At ang utos na sinusunod, hindi pinipili. Lord, ito lang susundin ko ha, 1 to 10 lang. Yung 11 to 20, hindi ko na muna susundin. Kasi dito, sinabi ng Panginoon, di ba, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama't ina, mahalin mo ang kapwa mo. Anong sabi niya? Sinusunod ko po ang lahat ng iyan. So he follows. Pero meron lang selection. Ayan, hindi lahat. Pero pagdating sa possession niya, oops, Lord, wag na to. Medyo ito yung number one sa puso ko. Diba? Hindi kung ano lang yung gusto natin at ano lang yung convenient sa atin. Lord, dun lang ako sa offering kasi depende yun sa puso ko eh. Pero yung tithes, wag muna medyo malaki. Diba? Hindi yun dapat kung ano lang yung pagpipilian natin. Pag sumunod tayo sa Panginoon at siya yung number one natin, dapat lahat yun. At kabilang doon ang lahat ng aspeto ng buhay natin. Will it be our heart, our finances, our relationships, our work, diba? Kung ano man yung aspeto ng buhay natin, number one si Lord. At sa example na to, hindi yung possession yung number one. Dapat ang Panginoon. So I hope that every time we will go to the Lord, every time we will pray, every time we will seek Him, dapat i-check muna natin yung hearts natin. Lord, Ikaw yung number one. Kaya lahat ng utos mo, masusunod ko ng mabuti. Masusunod ko ng maayos. Even in my finances. Alright? So let's all stand up. And
Let us pray. But before that, we have designated giving. Our red is for our tithes. That's a 10% of what we have received from the Lord. Our blue is for our special project. Yan po ay sa maintenance at sa mga needs ng church natin. Our white is for benevolence and mission. Tuloy-tuloy po ang ating kids ground, 'di ba, na iniheld po every Saturday. And our brown is for our building project. Phase 2 na tayo. Nag-umpisa na, nabuhusan na, at nag-uumpisa na rin po ang gastos natin. Alright? So, umpisa po tayong magbigay, maging generous sa giving kasi hindi po hihinto ang proyekto ng Panginoon kung hindi tayo hihinto magbigay at maging generous sa proyekto na yan. So let's all pray. Lord, we thank you for today, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong salita that again have reminded us that yes, we will seek you. Yes, you are our Lord. And yes, you're the number one in our lives. Kayo yung priority namin. Hindi namin pipiliin kung ano lang yung convenient. Hindi namin pipiliin kung ano lang yung madali. But Lord, pipiliin naming sumunod sa lahat ng inuutos mo in all aspects of our lives. Lord, I pray, may you find our hearts faithful, Panginoon, na ikaw yung una sa buhay namin. Hindi, Lord, ang pangarap, ang pamilya, ang possessions namin, but ikaw ang nangunguna sa buhay namin, even sa aming pagbibigay. Salamat, Lord. Bless, Father, all the works of our hands, Lord, so that we will be a blessing to the ministry and to others. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. Blessed Sunday, everyone. Palapakan natin ang Panginoon. And our sermon this morning still focuses on prayer and fasting. Yan. At sino po rito ang nakasama noong prayer and fasting week? Thank you, thank you. At sa mga na-miss po namin, well, you will not miss the Word of God today. At gusto ko rin pong ipaalala sa February 18, tama, Paul, ang ating men and women, meron po tayong Pure Love for Singles and Couples. Ito ay gagawin sa ating church lot. Doon tayo magpapakater. Ayan. At ang ating theme po ay Sakura. Okay, you can wear yung shades of Sakura color. Ayan. At kung nakita nyo po yung ating virtual tour, talagang naka-layout na yung structure ng phase 2. Thank God. And thank God for providing our needs and thank God for generous hearts and hands. Mga students, alam po ninyo, pamilya, na ano man ang kalagayan natin ay patuloy po tayo na nagtatapat sa Panginoon. The title of our sermon this morning, When God Meets Us. I'd like to encourage everyone that God meets us where we are. He will deal with us to change us. He will meet our needs, but be sure to be ready to receive His lesson. Sa mga estudyante, pag nagkita kayo ng prof mo, anong nangyayari sa'yo? Dumadami assignment. Kailangan ready ka, di ba? Ano pa? Andito si Jamie, one of our teachers, di ba? Pag namimit siya ng mga students nila, I'm sure may nangyayari sa mga estudyante. Okay? Sila po ay nagbabago or sila ay nagiging masipag sa pag-aaral. Sila ay nai-inspire, lumalakas, mangarap. Pagka nagkita kayo ng boss mo, ano naman ang nangyayari sa'yo? Diba? Excited? Ready? Ready po ako sa mga projects, sa mga task ko today. Pag parents mo, pinatawag ka. Diba? Mag-usap tayo mamayang gabi. What happens to you? Kailangan ready ka din sa sasabihin nila sa'yo. At kapag na-experience mo si Lord, sa prayer, sa fasting, what happens to you? And our story this morning is all about Jacob. Who is Jacob? Kung makikita natin dyan sa ating unang slide.
No, in order for us to understand, let us press rewind and see his past. Okay? So si Jacob po, sa Genesis 25, ay ipinanganak na may kakambal. At ang pangalan niya ay si Esau. Ayan. At nung pinanganak daw po sila, ayan, ay hawak niya yung sakong ng kanyang kapatid. Kaya pinangalanan po siya na Jacob. Yung unang lumabas ay mapula-pula at balbon. Pinangalanan siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, at ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid. Di ba? Yung parte ng paa niya. Pinangalanan nila siyang Jacob. At si Isaac po ay 60 years old nung manganak si Rebecca ng kambal. So mga 20 years po na hinintay nila itong kanilang anak. At fast forward naman tayo, nakita natin dito si Esau, he is a skillful hunter. Yan. Lumaki sila at palaging nasa bukid, nangangaso si Esau. Kung gusto mo ng adventure, siya ang samahan mo. Gusto mo na tumatakbo kayo, tumatalon-talon, tapos gusto mong maging muscle man ka. Ayan. He's a hunter. Sipin nyo? Yun yung skill niya. Yun yung kakayahan na meron siya. So, outdoor man siya. Gusto nyo mag-camping, siya ang samahan mo. Gusto nyo umakyat ng Mount Apo, di ba? Anumang bundok ang akyatin, siya yung kaibiganin mo. Si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob daw ng tolda. At makikita natin dito sa pamilya na mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman, mas nagustuhan ni Rebecca dahil si Jacob siya yung mas gustong nanonood sa TV ng mga cooking shows, yung mga niluluto sa YouTube. Di ba? Anong lulutuin natin today? Yan, gustong-gusto niya yon. Okay? Pero I'm sure, kung nabuhay sila ngayon, I'm sure si Esau ay nagsisearch din sa YouTube kung paano niya lutuin yung napangaso niya. Di ba? Or yung nahunt niya. Okay? Pero makikita natin yung kaibahan nila, right? And Jacob prefers to stay home. At yung paglaki nila, talagang makikita natin isang quiet temperament, preferring to stay at home. Ayan, enjoying naman yung wild game si Esau tsaka si Isaac. Ngayon, another chapter sa Genesis 25, makikita natin dito, ang bilis ng story, no? Pinakita yung kapanganakan nila, tapos yung characteristics nila. Tapos sa 25, biglang isang araw, nagluluto si Jacob ng sabaw. Dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. So, siguro, alam nyo, pagod. Meron siyang dala pero hindi pa naluluto. So, syempre, gutom yan. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, Jacob, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Yan. Itong transaction natin. Diba? So, kita natin nung bata pa lang hawak yung sakong, tinawag daw siya na Jacob. Dito, humihingi ng sabaw yung brother niya. Anong diskarte niya? Ay, kailangan may kapalit yung sabaw ko. Okay? So, sabi naman ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumampa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Now, ang karapatan bilang panganay po ay napakahalaga dahil yung pangako ng Diyos kay Abraham, diba? Na pagpapalain kita at mula sa lahi mo manggagaling. Yung pagpapala at ang kaligtasan sa buong mundo. At yun po ay papuntang messianic promise, yung kapanganakan ni Kristo. So, ang ginigive up dito ni Esau ay yung sa kanya manggaling ang lahi ng Panginoong Jesus. Kaya kung mababasa po natin or maririnig lagi, God of Abraham, Isaac, and
dapat Iso yun. Diba? Pero naging Jacob. Alright? Anong sinulat ni Paul sa Romans? Sabi niya, Jacob I love, Esau I hated. Why? Why Esau was hated? Because he despised yung karapatan niya, yung kanyang panawagan na sa kanya sana, sayang, di ba? Sayang sa kanya manggagaling. Yung lahi, siyang magpapatuloy. Pero anong sabi niya? Sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan? Pero makikita din natin doon yung character ni Jacob na, kailangan may kapalit yung sabaw ko. So, sino si Jacob dito nakikita natin? So, binigyan agad ni Jacob ng tinapay at sabaw si Esau. Siguro sabi niya, sige, unlimited yan. Okay? Pwede kang humigop ng marami. Okay? Ngayon, uso yun eh. Kung ngayon sila nabuhay, pina-unli sabaw niya eh. Unli sabaw, unli kanin, unli tinapay yan. Esau. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad dahil sa ginawang iyon ni Esau. Nasulat po sa Bible, sa chapter 25. Binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Binaliwala. Alam niyo po, pag may binigay sa atin na responsibilidad, na panawagan, may calling ka, meron kang assignment, tas binaliwala mo, what will happen? Sa devotion natin, itong nakaraan sa Exodus, diba, may mga midwives. Diba? Mayroon silang responsibilidad to save lives. Pwede nilang baliwalain yun at sabihin, ay, kamampi na tayo kay Pharaoh para tahimik na lang yung buhay natin. Pero hindi. Ginawa nila, niligtas nila ang mga Hebrew women. Ay, nanganganak na ho sila bago kami dumating. Kaya dumami sila ng dumami. That's their way. Diba? Para iligtas sila. Hindi nila binaliwala yung calling nila, yung panawagan. Kaya halimbawa, ikaw ay binigyan ng assignment. Huwag po nating babaliwalain. Ikaw ay leader sa school, ikaw ay leader ng isang grupo, 'di ba? Meron kayong group project sa community, sa pamilya. Huwag ho natin baliwalain. Kung tayo ay isang tita, tito, magulang, huwag natin baliwalain. Dahil sa ating ginagawa, marami ang pwedeng mapagpala. Tell the person next to you, huwag natin baliwalain. Amen. Amen. Now, fast forward ulit tayo. Nag-rewind tayo, pero forward tayo ng forward. Ano? Okay. Now, dumating na yung panahon na kailangang ibigay ni Isaac ang kanyang pagpapala dahil matanda na siya. Okay? At yun po ay kanyang katungkulan na ipasa yung covenant, yung pagpapala ng Panginoon. Okay? So sa Genesis 27, ano po naman ang nangyari? Okay? So, sabi ni Isaac kay Jacob, sabi niya, Esau, sabi niya, Esau, mangaso ka. Dalhan mo ko ng masarap na meal at pagkatapos nun, ibibigay ko sa'yo ang pag-blessing ko para sa panganay. Nakikinig po si Rebecca. Jacob, narinig ko ang tatay mo, kinausap si Esau. Ganito, unahan mo na siya. Ganito, magluto ka. Si Jacob, medyo hesitant pa nung una. Yari ako kapag nalaman niya na hindi ako si Esau. Pero, umayon po siya doon sa plano. Ano nangyari? Sabi niya, Tatay Isaac, eto na po ang inyong pagkain. Oh, ikaw ba talaga yan? Ako po. Siyempre, dinamitan pa siya ni Rebecca ng damit ni Esau. Nilagyan ng balat ng kambing para maging mabalahibo siya. At sabi niya, ang bilis mo naman ako. Alam niyo, ito si Jacob, ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos sa kanyang panlilinlang. Ay, sinamahan po ako ng Diyos ninyo. Kaya madali ko pong nahuli at nagawa ito. Diba? Yun ang sinabi niya. Ang Diyos po ninyo ay sinamahan po ako.
Pagdating ni Iso, sabi niya, Ama, nandito na ako. Oh! Sabi niya ganon. Wala na akong maibibigay na blessing sa iyo. Sino yung kumuha ng blessing ko? Nilin lang tayo ng kapatid mo. At tumangis si Iso. Anong sabi niya? Mamatay lang ang tatay ko, papatayin ko si Jacob. Nag-harbor siya ng anger. Okay? Hindi niya nakuha. Nakuha po natin? Pagdating ni Iso, wala na po siyang blessing. Dahil, nakita natin, noong pinanganak sila, noong nagluto si Jacob, noong kukunin na yung blessing. Pero tandaan po natin na isa itong pamilyang dysfunctional. Alam po ni Isaac na kay Jacob po yung blessing. Pero pinili niyang ibigay kay Esau. It was prophesied. Okay? Makikita natin yung pamilya na dysfunctional. Now, tanong, kung hindi ba nandaya si Jacob, magiging siya pa rin? I believe. Pero nakita po natin ang kanyang deception, ang kanyang pandaraya. Now, fast forward again in Genesis 32. Balik po tayo. Dito, nung kinapuutan na ni Esau si Jacob, binilinan siya kaagad ni Isaac at ni Rebekah. Pumunta ka na muna sa Padan Aram. Okay? Doon ka muna manirahan sa kapatid ko na si Laban. At doon nga po nagtrabaho, nagkaasawa, nagkaanak. Yumaman si Jacob. Meron ding pang manlinlangan. Sa Padan Aram. Nakita po ninyo yung consistency ng deception. Nandoon din. Heto na. Pinababalik na siya ng Panginoon sa Promised Land, sa Canaan. Kasi yun ang pangako ni Lord. Sa kanila yun. Babalik siya sa kung saan inilagay si Abraham. Ngayon, babalik siya. Anong problema? Pagbalik niya. Meron siyang kaaway. Meron siyang atraso. Meron siyang nakaraan, nahaharapin. May gustong pumatay sa kanya. So naglakbay na pauwi sila Jacob. Pamilya niya, servants niya, ang dami niyang mga animals and servants. Ilan ang anak niya dito? Mga 11? Diba? 2 wives, 2 concubines. At sa kanyang paglalakbay, gusto niyang maging mabuti na agad ang pakikitungo ng kapatid niya sa kanyang pagdating sa kanilang lupain. Anong sabi niya? Puntahan ninyo ang aking brother sa kanyang mga messengers. Diba? So, ang akala ni Jacob, makukuha niya sa kanyang lakas, sa kanyang ari-arian, ang favor ng kanyang brother. Minsan may gusto tayong mangyari sa buhay natin na gusto natin, dapat ito na kaagad ang mangyari. Allow God to meet us first. Before success, before desiring to get what we want, God first. Sa Genesis 32, Jacob is in crisis. Okay? Bumalik siya sa Canaan in obedience to God, pero ibig sabihin nito, haharapin niya yung nakaraan niya. Di ba tayo nung inayos, niligtas tayo ng Panginoon, may nakaraan tayong haharapin? May mga nakaraan tayo na kailangang ayusin. May nakaraan tayo na kailangan putulin. And we have to deal with our past. Sabi nga po kung ikaw ay, halimbawa, magnanakaw bago mo makilala ang Panginoong Jesus at meron kang nakabinbin na case, haharapin mo yun. Hindi mo pwedeng sabihin, I am safe. At okay na ako, haharapin mo pa rin. And he cheated his brother. For how many years? 20 years na. And Jacob didn't know how Esau would receive him. Nung bumalik ang messengers ni Jacob, anong balita? Anong sabi niya? Ay, Jacob, sasalubungin ka daw niya. May kasama siyang 400 na men. Diba?
Meron kang nakaraan. Gusto kang patayin ng taong yon. Tapos sasalubungin ka ng 400 na malalakas na lalaki. Ano ang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Yes, they are ready. They are ready to fight Jacob. So, nung ginawa ni Jacob, napapray siya kay Lord. Lord, iligtas niyo ako sa kapatid ko. Natatakot po ako. Baka pumunta siya rito. Patayin kaming lahat. Pati mga asawa ko at mga anak. Kaya, yun na pong nasa isip niya. Okay? And after that, eto na po tayo sa chapter 32 verse 22. Natakot si Jacob. Pinatawid po niya ang kanyang pamilya. Okay? Sa isang lugar para i-safety sila. No? At naiwan po siya mag-isa sa kampo. Ang sabi dito, during the night, Jacob got up and took his two servant wives, and his 11 sons, and crossed the Jabbok River with them. After taking them to the other side, he sent over all his possessions. So, asawa niya, mga anak niya, mga ari-arian niya, sinafety niya. Okay? And then, sabi sa verse 24, this left Jacob all alone in the camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. A man came. Mag-isa siya, a man came at nakipag-wrestling daw sa kanya hanggang mag-uumaga. Okay? Sino rito yung naranasan mag-wrestling-wrestlingan sa bahay, sa pamilya? Sino po, naranasan niya na? Yes, thank you. Okay? Lalo yung mga magkakapatid. Pero nag-wrestling-wrestlingan kayo, ilang minuto? Nakakapagod, di ba? Hanggat may umiyak, hanggat may masaktan, di ba? Pero naranasan nyo na ba mag-wrestling-wrestlingan until mag-umaga? Nakakapagod ho yun. Di ba yun? Mga may father and son dito, mga magtatay. Di ba? Nag-wrestling-wrestlingan kayo ng anak mo. Saglit lang yun eh. Pero ito po, hanggang mag-umaga, nag-wrestling sila. Verse 25. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Certainly, this is God. At sabi dito, when the man saw that he would not, mapansin niyang hindi niya matatalo si Jacob. Sabi, pinisil daw niya yung balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. Sabi niya, bitawan mo ko dahil mag-uumaga na. Let me go for the dawn is breaking. Do you think hindi niya talaga kaya? Ibig sabihin lang na consistent si Jacob. May gusto siyang mangyari. Yung encounter na yon, yung meeting na yon, may gusto siyang mangyari. Okay? Like father and son, wrestling, nagre-wrestling-wrestlingan. Do you think yung tatay, hindi niya kaya yung anak? Kayang-kaya niya, pero inaalaw niya yung anak na maramdaman niya yung lakas ng anak niya. Di ba? Uy, lumalakas to ah. Pagka napipikon, parang, uy, mas tumitindi. Pero ang tatay, di ba, baba, Vin, nag-wrestling-wrestlingan na ba kayo ni Carl? Pero alam mo na sa isang bigwas mo, nung mamaliit siya, talagang kaya mong patumay. Pero hindi mo gagawin yon. Di ba ba? At ganon ang Panginoon. Alam niya na matindi talaga yung effort na binibigay dito ni Jacob. Okay? Nanalangin siya. Remember, takot na takot si Jacob. Nanalangin siya. Tapos, ito po yung nangyari. May nagpakita po sa kanya. Nag-wrestling sila. Sabi niya, bitawan mo ko. Di ba minsan ganun ang tatay? Bitawan mo ko, masasaktan ka na sa akin. Parang ganun. Pero ano ang sinagot niya? But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Kilala niya itong kareslingan niya.
Kaya siyang i-bless, kaya hindi niya nilulubayan. Na kahit magdamag tayo dito, may asawa ako, may anak ako, yung possession ko, pinaghirapan ko yan. 20 years kung mamamatay lang lahat yan. Sa brother ko, pati ako. Kaya parang itinaya niya yung buong buhay niya dito. Kahit magdamag tayong mag-wrestlingan. Nakuha niyo po? Di ba kapag may desire tayo, parents, kahit puyat po tayo, basta mai-provide po natin yung kailangan. On that day, we will do it. That's the heart of a father, of a leader, of a servant. Kahit nasaktan na siya dito. Isipin ninyo, yung pagkakatouch sa kanya, nalinsad yung magkatapat na buto niya eh. Touch lang yun. O pinisil. So, sa tingin mo talagang pinagbigyan na maramdaman nyo, ay talagang tong anak ko gusto niya talaga akong kalabanin nilinsad yung buto niya. Kahit nasaktan na siya, anong sinabi niya? I will not let you go unless you bless me. Kasi alam niya, mas masakit pag namatay lahat ng kanyang pinoprotektahan. Are we learning? Ang dami nating kabataan ngayon. Kahit ba masaktan tayo, susunod pa rin tayo. Di ba? Alam nyo, kapag ang Lord na encounter natin sa prayer, minsan ang sasakit ng mga words niya. A lot of people hated Jesus because of His teaching. Kasi masakit. Pero si Jacob, nasaktan na siya dito. Sabi niya, hindi ko po kayo bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Hanggat hindi niyo ako pinagpapala. Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi ako nagtatagumpay. Amen. Kaya pa rin ba nating sumunod kahit may masakit sa kasukasuan natin? Sa katawan natin? Minsan may mga masasakit na bagay tayong maranasan sa buhay. Pero patuloy pa rin ba tayo? And then, nagtanong ang Panginoon, "What is your name?" The man asked. He replied, "Jacob." Bakit niya kaya tinanong yun? It talks about his past. What is your name? Alam niyo, ang pagsasabi ng pangalan, may kahulugan yung pangalan niya. Sabi niya, Jacob. Yun yung kailangan niya. Bless me, pagpalain mo ako. Bakit? Ano bang nakaraan mo? Sino ka ba? Umamin siya. Jacob po ako. Deceiver po ako. Scammer. Diba? At anong sinabi dito? Your name will no longer be Jacob. When we encounter God, He will make sure we will be transformed. May magbabago sa atin. The man told him, "From now on, you will be called Israel." And there the name was born, Israel, because you have fought with God and with men and have won. Pinagpala ang Israel ng Panginoon. God has blessed Israel. At ang ating tagapagligtas ay mula sa lahi ni Israel. Palapahan po natin ang Panginoon. Verse 29, "Please tell me your name," Jacob said. "Why do you want to know my name?" The man replied. Then he blessed Jacob there. Hindi niya sinabi. Okay. We don't know the reason behind. Maybe. Tinanong niya para, may magamit ulit siya. Magamit siya. Alright? Pero anong sinabi dito? He blessed Jacob there. Okay. Who can bless men? God alone. Yung na-experience niya, nagpakilala na ang Panginoon sa kanya. Yung na-experience natin sa buhay natin,
masasabi po natin, ang Lord ang nagpala sa akin. Ang Lord ang gumabay sa amin. Huwag po tayong magduda na ang Panginoon ay kasama natin mula noon, ngayon, at magpakailanman. And He will bless us. Jacob named the place Peniel, which means face of God, for he said, I have seen God face to face, yet my life has been spared. The sun was rising as Jacob left Peniel, and he was limping because of the injury to his hip. Sipin niyo, pagbalik na niya sa pamilya niya, limping na siya. Okay? So sabi niya, bakit iika-ika ka? Pinalo ako ni Lord, pero pinagpala niya ako. Alright? Amen? What are the lessons that we can apply? Number 1, He will teach us not to depend on our own strength. When God meets us, when you experience God, He will teach you not to depend on your own strength. Ang dami pong sitwasyon sa buhay natin na tinuruan tayo ng Panginoon na dumepende sa Kanya. Mga kabataan, naranasan nyo pa ang kakulangan sa buhay, sa pamilya? Ano sa tingin mo ang tinuturo doon ng Panginoon? Trust Him. Depend on Him. Sa mga nakagraduate, ang ganda ng mga naabot ninyong mga kurso. Pero bakit sa dulo, minsan may mga struggles tayo, may mga disappointments tayo. Why? God is teaching us not to depend on our own strength. Bakit dumaan yung pandemic? Ang daming mga taong mayayaman, may kalusugan, pero bakit naranasan natin yon? Ano ang isang itinuro nun? Not to depend on our possession. Not to depend on material wealth, but to depend on Him and not on our own strength. Nakailang panalangin po kayo noon para sa inyong pamilya? Halos araw-araw. Pag naglalabas ng listahan kung sino ang mga namatay, abot-abot na lang ang panalangin natin. Amen po ba? Nagtiwala tayo sa Panginoon. Sa mga pagsubok natin sa buhay, na-experience ba natin ng Lord? Ano ang tinuturo niya sa atin? Pag may nawala at natanggal sa atin, or tinanggal or hinugod sa atin ng Panginoon, ano ang tinuturo niya sa atin? To depend on Him, not on our own strength. Sa mga projects natin, sa malalaking project, sa ating project ng building, ano sa tingin niyo ang tinuturo ng Panginoon dito? To depend on Him, not on our own strength. Are we learning? God came to break Jacob's self-sufficiency. Jacob thought, maring nagawa ko na to kay Iso eh. Pinanganak kami. Yung sabaw story. Tapos, yung pagkuha ng blessing. Nagawa ko na eh. Itong pagbabalik ko, makukuha ko rin siya kaagad. Pero anong pinakita dito ng Lord? Do not depend on your own strength. Ang dami niya na pong servants pagbalik. Ang dami niyang ari-arian, anak. At pwede niyang sabihin na, ay, labanan na lang natin siya. Pero, tinanggal ni Lord ang dependence niya sa kanyang sariling lakas. Anong sabi dito sa Genesis 32:24? This left Jacob all alone in the camp. Alam niyo kapag mag-isa tayo, nakakapag-reflect tayo. Di ba? And I'd like to encourage you, take time to be alone with God. Every day. Magkaroon tayo ng dalawang klase ng prayer. Scheduled prayer and spontaneous prayer. Take time to be alone with God. God will teach you lessons. Read the passages again. Listen to our recorded devotions and preachings and allow the Holy Spirit to speak to us. Maging tender yung puso natin, ba? Maging masunurin. And reflect on the passages again. Ako po pagka may time na binabalik-balikan ko yung mga passages at sabi ko, wow, God, I want more. I want more. Teach me. Speak to me through your word.
Take time to be alone with God. Minsan alone tayo, anong ginagawa natin pag alone? We watch. We play. Ano pa yung mga ginagawa natin when we are alone? It's okay to be alone doing your assignments. Pero yung alone ka with God, kausapin mo siya sa room mo, naglalakad ka, kausapin mo. Spontaneous prayer, talk to the Lord. Manalangin po tayo. At I pray na lumawak ang ating prayer life ngayong taon na to and our prayer and fasting. Sa mga nakapagsimula, kahit 3 araw na tagi-isang meal, partial fasting, that's a good start. Okay? Take time to be alone with God. Next, let us read Genesis 32 once again. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Then the man said, "Let me go, for the dawn is breaking." Na-encounter niya ang Panginoon. Nasabi niya sa Panginoon ang gusto niya. 27, "What is your name?" the man asked. He replied, "Jacob. Your name will no longer be Jacob." The man told him, "From now on you will be called Israel, because you have fought with God and with men and have won." Jacob needs to be broken before he receive his blessing. Sabi niya, "I am Jacob. I am a deceiver. I am a stealer. I am a scammer." Pero kahit nasaktan na siya, nanatili siya sa Panginoon. Psalm 51 verse 17, "The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart." Ang Lord, gusto niya na nagpapakumbaba tayo, na kahit nasaktan po tayo, nananatili tayo sa Kanya. God must break our self-dependence. Yung pagiging, kaya ko ang buhay, kaya. Alam niyo po ba, ang prayerlessness ay nagpapakita ng dependence sa sarili. Pag hindi tayo nananalangin, ito ay nagpapakita na nagtitiwala tayo sa ating sarili. Pero ang pananalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Cling to God even in our brokenness. Why? We must be broken before we are blessed. Anong ginawa ng Panginoon kay Jacob? Pinisil niya. Nasaktan. Nung nasaktan, anong sinabi niya? "I will not let you go unless you bless me." Kaya minsan, kailangan natin i-break muna ng Panginoon para tayo ay mapagpala ng Diyos. A broken spirit, a contrite heart, yung magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kasi pinakita dito ni Lord kay Jacob, yes, marami kang anak, ari-arian, servants, pero ang buhay mo ay kailangan mong ipagkatiwala sa akin. Can you hear amen? Kaya anuman po ang marating natin, anuman ang maabot natin, huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan na na-experience ko na to, ang dami ko ng time, naranasan ko na to, dinaanan ko na to, kayang-kaya ko na. No, depend on God. Kunin natin lahat ng lessons ng tinuturo sa atin ng Panginoon, but always depend on the strength of the Lord. Can I hear amen? Number 2, He will teach us to submit and seek His face always. Jacob obviously knew that this was the Lord. Nagpasakop siya. Nag-submit siya. At hindi niya nilubayan ang Panginoon. Seek His face always. My dear brothers and sisters, young people, I love to see you coming to the Lord. Teenagers, sino rito teenagers pa? Taas nga kamay. Wow. Wow, there are some liars. Okay. Okay, thank you. No, I know you are kidding, okay? So, nakakatuwa po yung mga teenagers natin. I plead, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong lulubayan ng Panginoon.
Kung magiging clingy kayo, maging clingy kayo kay Lord. Amen? Yung pagiging clingy, i-apply nyo kay Lord. Yung pagiging clingy, i-apply nyo sa salita niya. Cling to His Word. Cling to Jesus. Cling to God. Huwag kang maging clingy sa mundo at sa anumang bagay or kanino pa man sa mundong ito. Kay Jesus ka maging clingy. Seek His face always. Amen? Kahit po sa mga mag-asawa, maging clingy tayo kay Lord. Maging loving sa asawa natin. Tinuruan tayo sa ating devotion na buhayin ng pag-ibig sa isa't isa. Kung boring ka, boring yung marriage. Diba? Pero pagdating sa Panginoon, maging clingy tayo. Submit and seek His face always. Sabi po sa Genesis 32, "Please tell me your name." Jacob said, "Why do you want to know my name?" The man replied. Then he blessed Jacob there. Maging clingy tayo kay Lord. Si Lord ang nagpapala. Si Lord ang nagbibigay ng tagumpay. Si Lord ang source of life. Si Lord ang kaligtasan natin. Si Lord ang kanlungan natin. Si Lord ang lahat-lahat sa ating buhay. Jacob named the place Peniel, which means face of God, for he said, "I have seen God face to face, yet my life has been spared." Take time to get alone with God. It was when Jacob was left alone that the Lord came to wrestle with him. He was alone. He wants to experience God. Nakita ni Lord yung puso na. Diba? Kaya pagka lumalapit pa lang tayo sa Lord, mag-isa tayo sa room natin, okay? O saan mang nook natin, nakikita ni Lord yung puso mo pag gusto mo talaga siyang maranasan. Sino ang pumunta rito? Hindi si Jacob ang pumunta kay Lord para makipag-wrestle. It was God. God came to Jacob to wrestle with him. And God blesses us when we submit to Him. Submit first. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Minsan, add first, Lord. Multiply first. Di ba minsan ganun tayo? Bless me first. Pakita mo muna sa akin. Bigyan mo muna ako ng blessing, Lord. No. Seek His face first. Submit. Be clingy to God. At alam niyo, ano pong naging result ng pagpapasakop ni Jacob? Pagpapakumbaba niya kay Lord? Nagkita sila ni Esau. Paparating siya kasamang 400 na lalaki. Pinasama niyang mga anak niya sa kanilang ina. Pag-alis, pinauna din niya yung 2 aliping babae at mga anak nila. Sumunod si Leah, si Raquel, at anak niyang si Jose. Si Jacob, nasa unahan nilang lahat. At halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Alam niyo kung hindi nagpakumbaba si Jacob na nalangin, nakipag-wrestle kay God, sino bang lahi doon ang mapapatay? Si Joseph na magliligtas sa future. See the effect of our prayer and alone time with God. See the effect kapag tayo ay nag-submit sa Lord, nagtiwala sa Kanya, at hindi dumepende sa lakas niya. Anong nangyari? Tumakbo po si Esau para salubungin siya. Anong ginawa ni Esau? May dala ba siyang panaksak? May dala ba siya na sibat? Hindi. Niyakap siya ni Esau, hinagkan, umiyak silang dalawa. That's what happens when you allow God to meet you first. Minsan gusto natin, salubungin na tayo kaagad ng success. Salubungin na agad ako ng pagpapala. No, allow God to meet you first. Take time to be alone with Him and let God teach you. Can I hear amen? Let's stand and worship Him. Kahit kailan, di ka napulang. Iyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang
lift our hands to the Lord. Let's close our time in prayer. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Ano po yung kailangan nating harapin sa ating nakaraan, kailangan iayos? Hilingin po natin ang tulong ng Diyos. At ano naman po yung aspeto ng buhay natin na kailangan tayong, Lord, disiplinahin niyo po ako dito. Yes, Lord, it's okay. Panginoon, wound me and heal me. Because ang Lord, when He wounds us, He will heal us. Kapag binrake tayo ng Panginoon, gagawin niya tayong buo. Pagpapalain niya tayo at tutulungan na magtagumpay sa buhay. At kung naging dependent tayo sa ating sariling kakayahan, again, let us submit ourselves to the Lord. Let us offer to Jesus a contrite heart, a broken spirit. Lord, hindi po namin kaya ang taon na ito kung wala po ang pagsama po ninyo. Let your presence go with us. We ask your Holy Spirit to change our hearts. Baguhin niyo po ang aming puso at isipan. Maging masunurin po kami sa inyo kahit sa kaliit-liitan, Panginoon, na bagay na pinangungusap niyo po sa amin. Make our hearts obedient to you, O God. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pananampalataya na matibay, na malalim, na malaki, O Diyos, na anuman ang haharapin namin sa taong ito. Lord, you are with us. You will meet us. You will guide us. You will protect us. And you will provide for us. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. You are unchanging. Hindi po kayo nagbabago. At ano man po yung takot ng aming mga kabataan, ng aming mga magulang, ng bawat isa sa amin dito. Takot na ma-reject. Takot, Panginoon, na mag-fail, ma-disappoint, takot, Panginoon, sa ano pa mang mangyari sa kinabukasan, pawiin niyo po ang lahat ng iyon, Panginoon. Teach us to depend on you. And today, Lord, we confess, oh God, our trust is in you alone. Pinagkakatiwala namin sa inyo. Ang buong taon, ang lahat ng mga trabaho po namin, gagawin at haharapin naming challenges. Lord, thank you. You are our present help in times of need. And you alone, our Savior. Thank you. We commit our lives and our days to you. In Jesus' name we pray. And everyone said, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Thank you. Thank you. Thank God.